Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. No? Welcome ulit sa ating panibagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Alright, so kahapon ay isinagawa ang ika-apat, I believe, no, na State of the Nation address ng Administrasyong Marcos Jr. mga tol. At doon nga ay inilihad niya ang kanyang mga naging nagawa, accomplishment mga tol, at syempre pumatikos din siya kahit papano mga tol, lalong-lalo na doon sa mga tiwali. Ang sabi niya nga, mahiya naman kayo, sabi niya ganun. Pero hindi muna yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil nagsagawa rin mga tol ng sariling SONA ang ating pangalawang pangulo naman sa Korea. At dito ay syempre as usual, binatikos din niya mga tol ang ating administrasyon ngayon. Sabi rito, bago pa ang SONA ay binanggit ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong dapat anyang mabanggit sa talumpati ng Pangulo. Kabilang sa binatikos niya ang mga proyektong kontrabaha o yung flood control program mga tol, na siguro mga tol, no, sa pagkakatanda ko mula nung isinilang ako sa mundong ito ay hindi naman din nasolusyonan ang pagbaha, no, dito sa Kamaynilaan. So siguro kahit palitan nyo na si PBBM mga tol at maglagay kayo siguro ng panibagong presidente dyan at gumastos din ng bilyon-bilyon, pero kung ang taong bayan ay wala pa ring kontrol at wala pa ring disiplina sa pagtapon ng mga basura na pangunahing problema mga tol ng NCR, babaha at babaha pa rin. Hindi ko alam kung sang-ayon kayo o hindi. Pero isa kasi talaga sa number one o pinaka-problema mga tol, bukod syempre sa korupsyon, alam nating hindi mawawala yan. May korupsyon talaga dyan sa mga flood control project na yan. May mga nagbubulsa niyan. Pero isa sa mga problema mga tol is yung pagdagsa ng mga basura. Meron ngang video mga tol no, na-upload sa social media din, yung pagragasa ng tubig mga tol, rumaragasa rin yung tambak-tambak na basura, which is nagiging cause talaga ng pagbaha. Aminin man natin o hindi, isisiman natin kahit kanino, pero tayo ding mga tao talaga ang problema niyan. Kung saan-saan tayo nagtatapo ng basura, diba? Siguro yung mga in denial pa rin ang hindi matanggap niyan. Ibig sabihin mga tol, si PBBM man yan, si Duterte man yan, si Noynoy Aquino man yan kung buhay pa siya, di ba? Gloria, Erap, lahat-lahat na pabalik mga tol, hindi masusolusyonan yan hanggat walang disiplina ang taong bayan. Pero isa dito sa kapansin-pansin na pinuna ni Vice President Sara Duterte ay ang utang ng bansa na patuloy anyang lumalaki. Wow! Mga tol, no? Wow! Bakit ko sinabing wow? Pag-usapan natin yan ngayon mga tol, no? Ito hindi pambabatikos pero let's compare mga tol. Totoo naman patuloy na lumalaki ang utang ng ating bansa, Pilipinas. Pero hindi naman yan naiiba sa airpat niya mga tol. Ayon nga sa report mga kapatid, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ay 2016 siya, so 2022, ang utang lang ng Pilipinas noon mga nasa 6.84 trillion, mga ganun lang, no? Nasa 6 trillion lang, na lumobo hanggang 13 trillion mga tol sa kanyang buong administrasyon. Ibig sabihin niya, lumobo ng nasa 7 trillion mga tol ang utang. Well, marami din naman kasing infrastructure ang dating Pangulong Duterte. Totoo naman yun. Diba? Meron siya mga build, tapos nagkaroon pa ng pandemic. Pero sa madaling salita, nagkaroon pa rin ng utang. Well, panoorin na lamang natin to at bigyan natin to ng reaction. Pwede kayo magbigay ng komento ninyo sa ibaba mga tol, no? Bago pa ang SONA ay binanggit ni Vice President Sara Duterte ang ilang isyong dapat anyang mabanggit sa talumpati ng Pangulo. Kabilang sa binatikos niya ang mga proyektong kontrabaha at ang utang ng bansa na patuloy anyang lumalaki. Nakatutok si Marisol Abduraman. Tulad nga no sinabi natin kahapon, same time, sa ganitong oras din ang reaction video natin, bago mo punahin ang dumi sa mukha ng iba,
maghilamos ka muna, 'di ba? Lagi naman nating sinasabi 'yon, mga tol eh. Wala kasi talagang mangyayari sa bansa natin kung puro sila batikusan. Imbis magtulungan sila, batikos doon, batikos diyan. Ewan ko ba. Napaka-perfect naman bawat isa sa kanila. Sasabihin ng iba, bakit si Sara Duterte lang naman ang bumabatikos eh. So bakit, kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bakit ang daming flood control projects? Natural, dapat madami talaga yan. Bakit ang daming flood control projects? Siyempre, dapat talaga madami yan kasi nga hindi naman natin kontrolado ang kalamidad, di naman natin kontrolado ang natural calamity. Minsan bumubuho sa isang araw yung ibubuho sana pang isang buwan kaya nagkakaroon talaga ng matinding pag-angat ng tubig sa mga dam, sa mga ilog, nagkakaroon ng critical level. Yung mga dam, kaysa masira yung dike nila o yung dike nila dahil mas malaking problema yon ang ginagawa ng mga dam, nagpapakawala na ng tubig para mabawasan yung laman ng dam nila. Kasi nga, pag hindi nila ginawa yan at umapaw yon at masira yung dike o yung dike, mas malaking problema yon, mga tol. So nagpapakawala. Ang problema, yung daluyan ng tubig sana, nadadaanan ng tubig na pakakawalan, puno ng basura. So anong mangyayari? O kayo na, sumagot, di ba? Bilyon-bilyon. Bakit? Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati sa South Korea kahapon. Ito hindi ko pinagtatanggol si PBBM Hindi ko pinagtatanggol si PBBM, mga tol. Sabihin natin may kakulangan din talaga siya. Siguro kulang siya sa kamay na bakal. Kasi isa rin din talaga sa kailangan niya ng ating bansa ay para mapatino mo yung mga makukulit eh. Pero mga tol, kailangan marunong din tayo mag-take ng ng responsibilidad at saka ng na mag-take din tayo ng accountability. Diba? Hindi natin pwedeng isisi ng isisi sa iba, yung mismong tayo din naman kasi ang may kasalanan. Bispiras ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng Vice Presidente, hindi siya dadalo sa SONA ng Pangulo na binatikos niya sa mga pangako nito. Binatikos ng Vice ang utang ng bansa na patuloy daw na lumalaki at tila hindi nagagamit ng tama. Wala kang makikitang pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit ng pera na inutang. Wala rin daw malinaw na foreign policy ang pamahalaan na tila mas kiling pa sa Amerika. Okay, so mas malinaw itong videong to na galing sa News 5 Everywhere kung saan ay tinatalakay nga rito ni VP yung utang ng Pilipinas, mga tol. So panoorin muna natin to, no? Bago natin pag-usapan yung about nga sa utang ng Pilipinas, no? Kung kung gaano nga ba kalaki ang utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes. 16 trillion. 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero Nag-iisip siya, teka, naalala niya, nga pala may utang din yung tatay ko May utang din yung tatay ko Kasi nung naupo si President Duterte, mga tol, nasa 5.98, no? Mga ganun lang. Basta almost 6 trillion lang ang utang ng Pilipinas noon. Nung matapos ang kanang termino, mga tol, lumobo ng nasa almost 13 trillion. No, nasa 6.8 trillion, mga tol, lang naidagdag. Ganong kalaki. No, bigla niyang naalala. at yan ay mamanahin ng mga future generation. Ang laki din ng minana ng utang ng ng administrasyon ngayon, mga tol. Ang laki ng utang na minana. Of Filipino. Bigla siyang nahiya, mga tol. Naalala niya bigla, teka, yung airpot ko nga pala, nangutang din. Pero again, mga tol, dahil pandemic noon, syempre, kailangan talaga natin ng pera kasi sarado establishment noon maliit ang kinikita ng ating bansang Pilipinas dahil hindi nga lahat nakakapagbayad ng tax dahil nga ang daming apektadong negosyo. Diba? So maliit lang talaga kinikita ng ating bansa noong mga panahon na yon.
At the same time, meron siyang mga build projects. So talagang lolobo talaga utang kahit naman sino sigurong presidente. Ganon ang mangyayari mga tol. Pero yun nga, minana at nangutang pa rin ang ating bansa. O yan na lang future ma'am, diri lang sa takaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito example ha, mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Wala naman talagang makikita mga tol ang mga ayaw tignan. O yung ibig sabihin mga tol, wala kang gagawing mabuti sa mata ng mga haters mo. Real talk na yan mga tol. Kahit naman nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga tol, yung mga detractors niya, yung mga haters niya, wala ring nakikitang build, wala ring nakikitang project. Wala silang nakikitang tamang ginagawa ni Duterte dati. Diba? Mag-utang. So ganun din ngayon mga tol, wala silang nakikitang proyekto, projects, 'di ba? Kasi nga ano sila kumbaga detractor sila. Sabihin na natin mga tol, nangungutang ngayon ng ating administrasyon, pero mamaya talakayin natin kung saan-saan ba ginamit. Ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Bakit 16 trillion? Okay, ang inutang ng ating administrasyon ngayon mga tol, nasa 3 plus trillion lang, hindi 16 trillion. Kaya naging 16 trillion yan kasi minana ni PBBM yung almost 13 trillion na utang galing sa airpat niya. Okay? Kaya naging 16 trillion. Ngayon kung sasabihin niya 16 trillion, walang nakikitang project, di damay na pati airpat niya doon mga tol. Okay, eto, wag na natin panoorin tong video. Tingnan natin tong report. Ayon dito sa mga report na nakuha ko dito sa internet, mga tol. Nung maupo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 2016 to 2022, mga tol, ang minana niyang utang sa dating Pangulong Noynoy Aquino is 5.94 trillion pesos. Yun lang ang utang ng Pilipinas nung naupo si dating Pangulong Duterte. Nung siya ay umalis na, ang utang ng Pilipinas na is almost 13 trillion pesos. Naging 12.79 trillion in exact, no? Tumaas ng 6.84 trillion. Yun yung idinagdag sa kanyang pamumuno, mga tol. Well, hindi naman natin masasabing saan mo ginamit, saan niya ginamit. Diba? Alam naman natin mga tol, nagka-pandemic. At saka todo rin naman ng build program dati ni Duterte. So may mga issue na maraming mga tulay na hindi rin naman natapos. Pero sa madaling salita, ang isang bansa mga tol na alam mo yon umuunlad, kailangan din talagang mangutang. So yun nga ang nangyari. From 5.94 trillion pesos naging 12.79 trillion pesos. An increase of 6.84 trillion nung utang ni dating Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon na kanyang pamumuno. Ngayon, minana yan ng Administrasyong Marcos. So nang maupo si Marcos mga tol, ang utang ng Pilipinas ay 12.79 trillion. No, na ngayon, makalipas ang ilang taon na ba? 2022, 23, 24, 25, 3 taon mga tol, lumobo ang utang natin ng 16.5 trillion pesos. By the end of 2024 yan ibig sabihin mga tol, lumago pa ang utang natin o nadagdagan pa ang utang ng Pilipinas ng 3.26 trillion. Mga tol. So ganun nakalaki ngayon ang naiuutang ng ating bansa, mga kapatid. So saan kaya ginamit yan ng dating Pangulong Duterte? So alam mo naman, di ba? Build, tapos nagkaroon ng pandemic. Pero si Marcos naman, mga tol, ayon naman dito sa report na nakuha natin, eto, ginamit naman daw ayon sa report ng PBBM administration sa mga infrastructure projects din, no? A substantial portion of borrowing has been allocated to major infrastructure investments under the administration's Build Better More
BBM program yan mga tol. 194 flagship projects spanning transport, railways, mass transit like LRT Line 4, Manila Subway, flood control, yung flood control na issue ngayon, energy facilities, agriculture and health infrastructure. This includes both projects carried over from prior administrations and new ones initiated by Marcos Jr. Department of Finance. Ayan yan mga kapatid sa Department of Finance. Tapos, eto pa, social services, ayuda programs. Diyan tayo mga tol gumagastos ng malaki sa mga ayuda programs na yan. Nangungutang ating bansa para dyan. Military and defense spending. No, 2025 budget mga kapatid, no? Ayan, isa yan sa mga nagamitan natin. So sa madaling salita, mga tol, pareho lang naman umutang. 'Di ba? Ang ating gobyerno dati at saka gobyerno ngayon, pareho lang naman din sila umutang. Pero hindi natin alam kung bakit sila nagbabatikusan. Sigurado ba tayo mga tol na walang korupsyon noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Meron din mga issue diyan. Meron pa ring mga korupsyon diyan mga tol. Tuloy natin 'to. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Alright mga kapatid, huwag na natin pag-usapan yung tungkol sa pagkiling kasi alam naman nating ang Duterte ay nakakiling sa China. Magbasa tayo ng ilan sa mga komento mga tol ng mga netizen. Anong nakikita? Kasi maganda may nababasa tayong comment no. Lynn Markley, utang na iniwan ng ama mo, yan ba ang tinutukoy mo? Nasa gobyerno ka, di mo alam na kahit papano ay nababayaran ng utang? Since nabanggit mo ang utang ng bansa, ilabas mo ang confidential fund o ipaliwanag mo kung saan mo ginamit kasi ikaw ang issue ng bayan ngayon. Kung talagang sincere at nagmamalasakit ka sa bayan. Well, nasagot naman na yan ng OWA no? Hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin kasi wala na tayong dyan. Wala na tayong alam dyan mga tol. Bahala na ang mga nasa batas. Puro kang ngawa ng ngawa. Gawin mo pagka vice president mo. Yun nga, ginagawa niya. Nangangawa siya. Totoo, may utang dati si Tatay Digong doon napunta sa build project. Pero ngayon, saan napunta ang inutang na pinadi mo, imagine yung baha, hindi pa nalutas yung flood control. But nalutas ba dati, Boy, Freddy, Polo, Palo, Chongko? Hindi ba bumabaha dati? Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.